Welcome sa video natin ngayon. Today magpapalit tayo ng power supply dito sa ating audience light. So sira na yung power supply niya, kaya need na talaga natin siyang palitan ng bago. So sobrang damage naman yung kanyang supply, hindi talaga natin siya magagamit. At yung supply niya dito guys is 12 volts yung para sa fan, at yung 36 volts naman is para sa kanyang apat na mga malalaking ilaw. So ito yung kanyang power supply. So ito yung ating papalitan ng bago. Dito sa output niya is meron tayong 12 volts and 36 volts. So yung 12 yung supply sa mga fan, at yung 36 volts yung supply sa board at saka sa mga ilaw. So auto volt itong supply natin, from 100 volts to 240 volts ang working input voltage niya. So yan, makikita natin na positive 12 at saka positive 36 yung voltage output ng power supply natin. So wala talaga yung dalawa, yung 12 at saka yung 36. Wala talagang natira sa dalawang supply na yun, kasi nandito sa primary side yung problema. So nagkasunog siya sa may MOSFET area. So ito na yung ipapalit natin, itong bagong power supply na 1236 din yung kanyang output. Make sure na tama yung pagkalagay ng mga polarity niya. So ang 12 is dapat sa 12, ang 36 is dapat sa 36. So meron tayong ma-reading na 36.9, at meron din tayong trimmer dito para ma-adjust natin yung insaktong voltage na gagamitin natin. So yan, sobrang baba na yan. Kailangan natin ng 36 volts. Regulated na 36 volts talaga yung kailangan. Dito naman sa kabila is sakto lang siyang 12 volts. So goods na yung reading niya. Yung para sa 36 volts na supply sa board at saka yung sa mga ilaw is pinagsama yung dalawang red papunta sa positive 36, at yung color black naman is nasa gitna, yan yung common ground. So double check lang natin na talagang tama yung pagkalagay natin sa ating wire, kasi syempre madamage yung ating board. For example, yung ating blower is 12 volts lang siya at nalagay mo sa 36 volts. So magka times 3 na yung voltage input niya. Hindi talaga kakayanin ng blower yun. Syempre masisira siya. So another damage na naman yung nadagdag sa simpleng pagkakamali. Dapat double check at make sure na tama talaga yung nilagyan nating mga terminal. So kung mapapansin natin dito guys is sobrang dami yung sa 12 volts, kasi sobrang dami rin yung kanyang blower. So meron siyang anim na blower ang nandito sa ilaw na to, kasi sobrang init talaga nito. Mga LED niya malalaki kasi yung kanyang mga bulb.
So make sure na sa paglalagay natin ng mga connection is hindi pa talaga yan dapat nakasaksak sa ating power source, sa ating 220 volts, kasi sobrang delikado at makuryente ka kapag nakasaksak na. So dapat is unahin dito sa may secondary side at make sure na hindi mo talaga masaksak yung power supply. So ito na guys, ay titesting na natin at para malaman natin kung gagana ba talaga yung pinalit nating power supply. So yan, meron na tayong supply sa ating fan at umiilaw na rin yung ating display at yung control niya. So dito masisetting natin yung setting ng ilaw sa pamagitan ng pagpili sa kanyang menu para maset natin kung sa DMX ba or naka-auto ba yung ating audience light. So ang pinaka the best na setting dito sa ating mga lights is dapat is naka lights controller talaga, kasi makokontrol mo kung saan mo at gusto nang pailawin, doon ka lang sa controller mag-adjust. Kasi kapag wala kang controller is hindi mo siya mapapailaw ng accurate sa mga dapat niyang gamitan. So yun guys, meron na siya. Maselect na natin yung kanyang mga setting at meron na tayong voltage dito sa ating ilaw.